Klay Thompson, mas pipiliin si Luka kaysa kay Curry. Bradley Beal, sinusubukan na rin kunin ng Warriors. At second round pick rookie na sa Jay Jones, bakit nga ba aalis sa Golden State? Mga idol, mukhang isa na namang masakit na balita ang posibleng dumating para sa Golden State Warriors fans. Habang wala pa ring malaking galaw ang Warriors ngayong off-season, isang bagong ulat ang nagsasabing maaaring mapunta si Klay Thompson sa Los Angeles at kung mangyari iyon, isa na naman itong malaking dagok para sa Golden State. Ayon kay Christian Clark ng The Athletic, sinimulan na umanong i-explore ng Dallas Mavericks ang trade market ni Klay Thompson. Wala pa raw konkretong kasunduan sa ngayon, ngunit malinaw na may mga kuponang interesado sa 4 na beses na NBA champion. Mas lalo pang uminit ang usapan ng iulat na bukas si Klay sa posibilidad na bumalik sa Los Angeles. Lumaki si Thompson sa California at mayroon pa rin siyang bahay sa Los Angeles, kaya hindi na nakapagtataka kung magiging isa ito sa mga destinasyong gusto niyang puntahan. Sa ngayon, kabilang ang Miami Heat sa mga kuponang inuugnay kay Klay Thompson. Ngunit kung magbubukas ang pagkakataon para sa Los Angeles Lakers, posible ring doon siya mapunta. Kung mangyayari iyon, magiging malaking kwento ito dahil 2 taon na ang nakalipas ay pinili ni Klay ang Dallas Mavericks kaysa sa Lakers. Ngayon, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong isuot ang purple and gold. Bagamat hindi na siya ang Klay Thompson na kilala natin noong kasagsagan ng Warriors dynasty, nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakamahusay na shooters sa NBA. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 38.3% shooting mula sa 3-point line habang nakakagawa ng mahigit 7 tira kada laro. Maaaring bumaba ang kanyang attempt sa Lakers, pero ang kanyang shooting ay malaking tulong pa rin sa kahit anong contender. At sa sistema ni Coach JJ Redick, maaari siyang maging mahalagang scorer mula sa bench. Kung mapupunta si Klay sa Lakers at muling magtagumpay, siguradong magiging masakit ito para sa Warriors fans. Habang ang Lakers ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang roster, ang Golden State naman ay halos walang naging malaking addition ngayong off-season. Hindi nila nakuha si LeBron James, hindi rin natuloy ang iba pang superstar targets. Sa halip, pinili nilang ibalik sina Draymond Green, Gary Payton Theo, Kristaps Porzingis, Al Horford, DeAnthony Melton at Charles Bassey, habang ang rookie na si Axel Lendeborg lamang ang bagong mukha sa roster. Matagal nang umaasa ang maraming Warriors fans na balang araw ay muling magsasama sina Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson. Ngunit kung mapupunta si Klay sa Lakers o sa ibang contender, lalo pang lalabo ang posibilidad na iyon. Dagdag pa rito, dahil nasa first apron na ang Warriors, hindi na rin sila maaaring basta-basta pumirma kay Klay kung sakaling mabuyout siya ng Mavericks. Ibig sabihin, kung gusto talaga siyang ibalik ng Golden State, kailangan nila itong gawin sa pamamagitan ng trade. Isang bagay na mukhang napakahirap mangyari sa ngayon. Sa ngayon, wala pang kasunduan sa pagitan ng Mavericks at anumang koponan. Hindi pa rin tiyak kung ititrade ba talaga si Klay Thompson o mananatili siya sa Dallas hanggang matapos ang kanyang kontrata. At ngayon, halos ibinalik lamang ang dati nilang roster, isang bagong pangalan ngayon ang iniuugnay sa Warriors, ang 3-time NBA All-Star na si Bradley Beal. Pero gaano nga ba ito kaposible? At siya na ba ang hinahanap na scorer ng Golden State para makatulong kay Stephen Curry? Ayon sa ulat ng Blue Man Hoop, isa sa mga manlalarong dapat bantayan ng Warriors ay si Bradley Beal. Hindi ito nangangahulugang may aktibong negosasyon na. Isa lamang itong posibleng option kung magiging available si Beal sa tamang presyo. Naniniwala ang ilang analyst na kailangan pa rin ng Warriors ng isa pang scorer na kayang gumawa ng sariling puntos bukod kay Stephen Curry. Kapag malusog si Bradley Beal, isa pa rin siya sa pinakamagaling na offensive players sa NBA. Kaya niyang lumikha ng sariling tira, umatake papunta sa basket, tumira mula sa 3-point line, magbigay ng instant offense mula sa bench o bilang starter. Kung makakasama niya si Stephen Curry, magkakaroon ng Warriors ng isa pang scoring threat na maaaring magbawas ng pressure sa kanilang 2-time MVP. Ang pinakamalaking tanong ay hindi ang talento ni Beal, kundi ang kanyang kalusugan. Sa mga nakaraang season, madalas siyang ma-injury kaya hindi siya nakakalaro ng buong taon. Bukod dito, limitado rin ang salary flexibility ng Warriors. Kung gusto nilang kunin si Beal, kailangan munang umayon ang sitwasyon sa financial side. Kung hindi mangyayari iyon, mahihirapan silang maisakatuparan ng anumang kasunduan. Kung sakaling matuloy ang pagdating ni Bradley Beal, posibleng magkaroon ng Warriors ng isa sa pinakamapanganib na backcourt sa NBA. Mahalagang tandaan na wala pang ulat na nagsasabing malapit ng pirmahan ng Warriors si Bradley Beal. Ang lumabas lamang ay isa siyang posibleng target ayon sa pagsusuri ng Blue Man Hoop.
Kaya sa ngayon, nananatili pa rin itong isang posibilidad at hindi pa konkretong balita. Habang papalapit ang training camp, malinaw na kailangan pa rin ng Golden State Warriors ng karagdagang scoring. At kung magiging available si Bradley Beal sa tamang sitwasyon at tamang presyo, maaari siyang maging isa sa pinakamagandang addition ng Warriors ngayong offseason. At ngayon, ang kanilang second round draft pick na si J. Jones ay maaaring hindi muna magsuot ng Warriors jersey ngayong season. Sa halip, may bagong option siyang bumalik sa college basketball matapos ang isang malaking pagbabago sa NCAA eligibility rules. Pero ano nga ba ang nangyari? At ano ang ibig sabihin nito para sa Warriors? Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na kontrata sa pagitan ng Golden State Warriors at second round pick na sila J. Jones. Matapos ang magandang ipinakita niya sa Summer League, marami ang umasa na agad siyang magiging bahagi ng roster. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring kasunduan. Noon pa man ay may mga usap-usapang maaring ipadala muna siya ng Warriors sa ibang bansa upang mas lalo pang ma-develop ang kanyang laro bago siya isama sa NBA roster. Ngayon, may bago na naman siyang pagpipilian. Dahil sa bagong desisyon ng korte kaugnay ng NCAA eligibility rules, naging eligible muli ang ilang players mula sa high school class of 2022 na bumalik sa college basketball. Kasama rito sila J. Jones. Ibig sabihin, maaari siyang bumalik sa NCAA at maglaro ng isa pang buong season sa college sa halip na agad pumasok sa NBA. Sa kasalukuyang sistema ng college basketball, malaki na rin ang kinikita ng ilang manlalaro sa pamamagitan ng NIL, Name, Image, and Likeness deals. Posibleng mas malaki pa ang kanyang kitain sa college kaysa sa magiging rookie contract niya bilang second round pick. Bukod dito, makakakuha pa siya ng mas maraming playing time at pagkakataong ma-develop ang kanyang laro bilang pangunahing manlalaro ng isang programa. Kung pipiliin ni Jones na bumalik sa college, hindi naman mawawala ang kanyang NBA rights. Mananatili pa rin sa Warriors ang karapatan sa kanya bilang draft pick. Ibig sabihin, maaari pa rin siyang sumali sa Golden State sa susunod na taon matapos ang isa pang season ng development. Sa isang banda, maaari pa itong maging magandang balita para sa Warriors. Mas magiging handa si Jones pagdating niya sa NBA. Mas marami siyang karanasan at hindi agad mapupuno ang roster ng Warriors ngayong season. Hindi pa rin sarado ang pinto para sa Warriors. May option pa rin si Jones na tanggapin ang kontrata at agad maging bahagi ng Golden State ngayong season. Mas makakatulong din ito sa Warriors dahil mas mababa ang cap hit ng isang second round rookie kumpara sa ibang kontrata. Kaya nasa kanya pa rin ang huling desisyon. Sa ngayon, naghihintay lamang ang Warriors sa magiging pasya nila J. Jones. 3 ang kanyang posibleng landas. Pumirma agad sa Golden State Warriors. Maglaro muna sa ibang bansa bago sumali sa NBA. O bumalik muna sa college basketball para sa isa pang season bago tuluyang lumipat sa Warriors sa 2027.